Sandro, hatik ka na rin ba? Tanong lang. Huwag kang magagalit ha, huwag kang magagalit. Dahan-dahan lang ha, kasi yung cocaine, delikado yan, Brad. Dahan-dahan lang ha. Don't follow your parents if your parents doing bad things. English yun ha. Okay, hindi dahil ginagawa ng magulang mo ay tama. Okay, magpa-follicle test nga kayo buong pamilya. Suggestion lang. O kaya magpa-rehab. Hindi. Kung alimbawang adik kayo. Kung hindi kayo adik, sige lang. Pero hindi anya dapat magtaka kung siya ang unang pumirma sa reklamo dahil sa bigat na mga pahayag ng bise laban sa kanyang pamilya. Nakatutok si Ian Cruz. Ang pirma niya ang unang-una sa listahan ng mga mambabatas na sumuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O, di ba? Yung tatay nito, sinasabi niya hindi siya pabor sa impeachment. Tapos, sabi niya, kailangan na, yun nga, yung gawin na, nandiyan na yung impeachment, gawin na. Siguro yung tatay niya ngayon, sinusuntok niya yung sarili niya. Bakit? Supreme Court, hindi ako, di ba? Diba? Dahil hindi naman adik ang Supreme Court. At hindi rin naman baliw ang mga nasa Supreme Court, di ba? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Pumirma man siya sa 4th impeachment complaint, itinanggi niyang siya ang nagsulong nito. Katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was Yabang, I think people give me too much credit. Mga... Alam nyo, kaya ganito tong pamilya na to. Ang tanong, pinakain kaya sila ng lolo nila galing na sa nakaw? Kaya mga magnanakaw? Yun lang ang tanong Pinakain ba kayo ng lolo nyo sa galing sa nakaw? Lagi sa nakaw, bongbong. Lagi sa nakaw, hindi si Bongbong Marcos, yung bongbong, yung tagahakot ko ng pulburon. Nagtitinda kasi ako ng pulburon. Yung pulburon na yung mayroong harina, gatas, tsaka sukal. Hindi yung pulburon na pag binatak mo, namamatay yung tantong ko. Fight. And tignan nyo naman, winner ang BP Sara in round 1 of the Vagnang versus Super Inday Sara. Yan ay mananaig maski pa sa kagustuhan ng mga makapangyarihang politiko gaya ng pinsang buo ng presidente at ng anak ng presidente na nanguna pang mag-endorso ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Bokya kayo ngayon. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Itinanggi ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos na siyang nagsulong ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po, itinanggi na po ni Sandro Marcos. Di ba siya yung unang pumirma? Di ba siya yung unang pumirma ng impeachment? Bumaliktad na yata si Sandro Marcos. Walang yatong Sandro Marcos na to. Nagmamano-mano pa siya sa Pangulong Duterte. Kumakahimod sa wetpacks ni BP Sara nung ang tatay niya isa pang, alam nyo na. Ngayon, talagang lumaki na po ang pagbabago ni Sandro Marcos. At po nagpalit na po siya ng pangalan na Jake Cyrus. Sandro, hatik ka na rin ba? Tanong lang. Huwag kang magagalit ha, huwag kang magagalit. Dahan-dahan lang ha, kasi yung cocaine, delikado yan, Brad. Dahan-dahan lang ha. Don't follow your parents if your parents doing bad things. English yun ha. Okay, hindi dahil ginagawa ng magulang mo ay tama. Okay, magpa-follicle test nga kayo buong pamilya. Suggestion lang. O kaya magpa-rehab. Hindi. Kung alimbawang adik kayo. Kung hindi kayo adik, sige lang. Pero hindi anya dapat magtaka kung siya ang unang pumirma sa reklamo dahil sa bigat na mga pahayag ng bise laban sa kanyang pamilya. Nakatutok si Ian Cruz. Ang pirma niya
ang unang-una sa listahan ng mga mambabatas na sumuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O, di ba? Yung tatay nito, sinasabi niya hindi siya pabor sa impeachment. Tapos, sabi niya, kailangan na, yun nga, yung gawin na, nandiyan na yung impeachment, gawin na. Siguro yung tatay niya ngayon, sinusuntok niya yung sarili niya. Bakit? Supreme Court, hindi ako, di ba? Di ba? Dahil hindi naman adik ang Supreme Court. At hindi rin naman baliw ang mga nasa Supreme Court, di ba? O, pakinggan natin si Jake Cyrus. Pero sabi ni Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, katakataka pa raw ba yun? As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? O ngayon, nagulat ka. O, maglabas ka ng ngayon, press release. Unang-una ka pumirma, di ba? O, sabi ng Supreme Court, unconstitutional, illegal, illegalista. O, ano ngayon, Sandro? Oy, Jake. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Daw na nang sinabi ni Huwag kayong magtataka. Oy, Sandro, huwag kang magtataka. Oo. Ang tingin ng tao sa inyo, oy, bulok na. Ang tingin ng tao sa mga Marcoses, bulok. Akala ninyo kakampi ninyo yung mga dilawan, sina Dilima? Akala ninyo kakampi nyo sina Ontiveros, saka sina Trillanes? Akala nyo lang yon. Pagkatapos ng lahat-lahat, sila mismo ang... Ayaw ko nang pumasok doon. Pagkatapos, pag hindi na presidente yung tatay mo, yung mga dilawan na yan, Sandro, lilitaw ang kulay ng mga yan, yung mga Aquino, di ba? Ngayon kakampi nyo si Bam, kakampi nyo yung mga Aquino, tratado ba kayo? Pangulong Marcos na humingi raw ng payo sa kanyang anak na mambabatas at ang kanya raw payo, gawin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Kaugnay naman sa pag-giit ngayong araw ni Vice President Duterte na wala siyang binitawang assassination attempt laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ba't natakot sila Ba't natakot sila? Kay BP Sara meron death threat. Sabi ni BP Sara, pag namatay ako, kayong tatlo patay lahat. Di ba? Dahil dun sa intelligence report na dumating sa kanya na gusto siyang patsugi. Di umano ayon kay BP Sara, ng tatlong yan. Kaya pag may nangyari kay BP Sara, kayong tatlo, di ba? Rest in peace. Given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone. Alam mo, in-spearhead mo man, ikaw man na nag-spearhead, brad, Wala ka na kaming pakialam doon. Wala na, tapos na yung impeachment mo. 2026 naman, February. Mag-file kayo uli ng impeachment. February, alanganin nyo na. To sign, I think they did that on their own volition. Giit niya, walang naging kapalit ang pagpirma ng mga mambabatas sa impeachment complaint. Parte ko yan ng smear campaign nila to discredit the movement. Anong movement? Anong movement? Meron pa bang movement sa inyo? Makita pa lang ang apelidong Marcos Romualdez na duduwal na ang buong Pilipinas, boy. Sinira ninyo ang pangalang itinayo ng Pangulong Duterte dahil sa lolo mo. Pinatunayan nyo lang kung anong uring tao kayo at kung anong kulay kayo. You can't blame them Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. Sino nga mo namin? Wala. Wala naman kami nga mo. Pinaglalaban lang namin na ayaw namin sa mga adik. Ayaw namin sa mga adik. Ayaw namin sa tumitira ng cocaine. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer... Namo!
or any sinasabi nila may AKAP or AKX na kapalit. Walang ganun. Ang kaibigan ng sinungaling ay... kapatid. Ang kapatid ng sinungaling ay... magnanakaw. Walang ganun na ibinigay. Kasunod naman ang pagsabi ng Senado na sa Hunyo pa nila mapagpapasyahan kung kailan magko-convene ang impeachment court sa Ngayon, anong gagawin natin? Sandra. Anong gagawin natin? Oy, check sa rules. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Wala. Ganun na lang. O, hintayin nyo yung February 2026. Wala, nandiyan na si Marcoleta. Anong gagawin natin? Well, unang-una kami yung complainant, more than 200 na House of Representatives member ang complainant dito. Mula ito sa tulak ng ating taong bayan. So sa ginawa niyang from June 2, no? From June 2 to June 11 na last day na ng plenary. Wala na. Franz Castro! Oh, para yata nananahimik ka na ngayon, mama. Sabagay may kapalit ka, no, si Claire. Mas malala sa yun, mas malala. Mas malala. Sayang ang taxpayer money sa kanya. Session, doon na gagawin yung presentation, no, ng mga ng articles of impeachment. So ibig bang sabihin nito, SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni last day din namin yung pag-present or pagdadala ng impeachment articles noong February 5. Wala nang gumaganti si SP, hindi gumaganti yan. Sumusunod sila sa rule of law. Kayo, sumusunod kayo sa communist law. Yes, actually, February 5, sinimula na yun eh. Pero ano ba yung ginawa? No? Kung ano-anong mga dahilan ang sinabi ng Senado. Yung election, campaign, at saka mga personal na mga dahilan. So, hindi dapat yun kasi wala naman sa konstitusyon yun. Wala sa konstitusyon, kaya nga sabi ng Supreme Court, ibasura. Kasi wala sa konstitusyon, yung tatlong impeachment ay hindi immediately refer to the speaker. Hindi ginawa ngayon. Ano sinabi ng Supreme Court? Chupi. Malinaw ang sinasabi ng konstitusyon, immediately. Anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo doon sa tatlong impeachment? Immediately ba? Wait for the fourth impeachment. Pag na-transmit na sa kanila yung articles of impeachment, dapat ay harapin na ito regardless of kung ano man yung time. So tingin niyo ma'am, gumaganti ba? May pinoproteksyonan? O natatakot? Ano po tingin niyo talaga? Well, something fishy, no? Umagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba? Something fishy? Nasaan ka na ngayon? Wala na. O sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Do dininay po yun. Sorry, dininay po yun ni Escudero. Sinabi po niya, it has nothing to do with political play. Well, obvious naman eh. So wag nang mag-deny si si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan. Ginagago nyo kasi si SP eh. Kahit kaibigan niya ni Palaka, labas yung pagkakaibigan nilang dalawa ni Palaka. Meron siyang balakin sa mga susunod na mga panahon. Kaya ang hilingan namin sa kanila ay unahin nyo na yung kahilingan ng taong bayan. Ituloy nyo na yung impeachment trial. Ma'am, sabi po nila meron daw parang lockdown ng mga senators that are willing to kill impeachment complaint. Meron ba sa online report? Wala na, yung Supreme Court na ang pumatay eh. Hindi nyo pakikinggan yung Supreme Court? Mas kayo sa Supreme Court, mas makapangyarihan. What's your take po doon sa sinasabing lockdown ng mga senators na parang gusto nilang patagalin yung impeachment complaint until June 30 para hindi na raw tumatuloy? Ito ba yung kulto ni Duterte? Na Walang iya kayo. Walang iya ka, Franz. Nakakulong na si Duterte. Wala sila sa kapangyarihan. At ngayon,
Ito may papakita po ako sa inyo ha. Bago natin ituloy yan. Ipapakita ko sa inyo itong isang kulto ha. Masakit na po ang ulo ng kulto na to. Ito. Hindi yan, hindi mamaya yan. O yan o. Hi, O, masakit ang ulo, tingnan nyo. Tingnan nyo. hi. I'm speechless. Hindi ko na talaga alam kung ano sabi ko. Nabigla talaga ako din sa O, tingnan nyo. Hi, I'm speechless. Masakit. Masakit na po ang ulo ng mga kalaban. Masakit na po ang ulo nila. Hindi na nila alam kung saan sila uhugot ng talino. Di ba? Hindi na nila alam kung saan sila uhugot ng lakas. Wala na. Tingnan nyo mga ka-reaction. Tingnan po niyo mga ka-reaction ha. Tingnan po niyo ha, tingnan niyo. Hi, I'm speechless. Hindi ko na talaga alam kung ano sabi ko. Nabigla talaga ako din sa balitang to. As I'm sure karamihan sa inyo nabigla dito. Supreme Court has deemed the impeachment of VP Sara unconstitutional. Wala na po yung mga kalaban. Masakit na po ang ulo nila. Napakagaling ng ating Supreme Court. Wow, ang kagalang-galang nating na Supreme Court ay pumasok ngayon at nagsasabi na hindi daw konstitusyonal itong pag-impeach kay VP Sara. Masakit na po ang ulo ng mga kalaban. Una pa lang yan. Supreme Court pa lang yan. Ayaw niyong pakinggan ng Supreme Court? Sabi po ng Kongreso, hindi raw sila susunod sa Supreme Court. O sabi ng mga ibang senador, tuloy daw ang impeachment. O, mga siraulo ba kayo? Hindi niyo ikagalang yung Supreme Court? Supreme Court nga yan eh. At ngayon titignan nga natin yung decision na binigay nila at kung bakit nila binigay itong decision na to. At tignan nga natin kung ano ba yung punto ng ating mga Supreme Court at titignan natin yung mga iba. Ibig sabihin, itong tao na to mas magaling pa sa Supreme Court. Mas matalino pa sa Supreme Court to. Yan ang sinasabi kasi natin eh. Tawagan nga natin si Sal Panelo. Tawagan po natin si Sal Panelo. Si Atty. Sal. Kailangan ko yung tulong ni Atty. Sal. Tawagan ko. Hello? Atty. Sal? Hello, Atty. Sal. O, wag na kayong mag-away ni Atty. Harry Roque. Okay? O, ngayon, anong gagawin natin sa mga tao masakit ang ulo nila? Makakausap po natin ngayon former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Teka lang. Magandang gabi rin. Teka lang. O, si Atty. Sal, magpa-interview ko muna dyan, ha? Okay? O, yun po, si Atty. Sal, papa-interview na. Okay. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan ilagay mo na agad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod eh. Kaya sabi nga ng anak ko si Paolo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, dun nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Oy, Sandro Marcos, makinig ka dito kay Sal Panelo. Kanino ka kasi nakikinig eh. Batang-bata mo,
May ano ka pa naman, may potential ka maging adik ay. Mas pa maging adik. Maging ewan ko. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon eh. Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila eh. Talagang lantaran ng paglabag. Meron Kaya kang- hindi nakataka-taka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous. Subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Kaya sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang saligang batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman nung nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas, tama man o mali, tama sila. Supreme sila Yun ang binigay na tungkulin sa kanila. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensya ng gobyerno o sangay na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito. Sinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brad, Justice Tony Carpio, overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives, kung nabasa nila, ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi daw dapat na ginagawa yun, overreach sa'yo. Nakakalimutan ni Justice Carpio, yan ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely, the justices, whether or not there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright. Kailangan talaga malaman nila yun. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, former Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo. Thank you, sir. Narinig yung Salvador Panelo, ito naman. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon po sa Pilipinas, at napakagandang araw po. God is good, God is just, God be praised. Ngayong araw po, napakagandang balita ang dumating sa ating lahat. Na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambalus Los at mga congressman. Ulitin ko po, napakagandang balita, na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang labag sa saligang batas ang impeachment complaint ni Tambalus Los at ng mga congressman. Ang pag-usapan natin, bakit na-dismiss? Well, gaya ng inaasahan po natin, yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas dahil ito'y labag sa probisyon na ang lahat ng mga impeachable officers pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint
kada taon. At gaya na aking sinasabi, paulit-ulit na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon? Now, ang sinasabi ng mga tambaluslos at congressman, yung 3 impeachment complaint, hindi namin inaktuhan. Paano sinagot yan ng ating Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, dahil hindi mo inaktuhan yan, hindi mo rin-refer kay Speaker at hindi na-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin, yan ay na-archive, yan ay na-dismiss nung ang Kongreso ay nag-adjourn sine die, yung pagkakatapos ng 19th Congress. Anong epekto ng pagkaka-dismiss? Well, yan ay na-dismiss. Ibig sabihin, hanggang February 6, 2026 na ang panibagong impeachment complaint na po pwedeng ihain laban sa kay VP Sara. Ulitin ko po, ang sabi ng Korte Suprema, ang epekto ng hindi ginalaw ng Kamara de Representante yung naunang 3 impeachment complaint, yan ay nagresulta sa pagkakadismiss ng 3 complaint. Noong ang Kongreso ay nag-recess na hindi siya inaktuhan, hindi man lang na-refer sa House Speaker at sa Committee on Justice ng Kamara. At dahil yung 3 impeachment complaint na yan ay na-dismiss, natural, labag na doon sa pinagbabawal na mahigit 1 impeachment complaint, ang pang-apat na impeachment complaint. So mga kaibigan, there is a God. God is good. God is just. Hindi nila pinayagan ang kagustuhan ng tambaluslos at ng mga bangag na matanggal ang VP Sara dahil hindi pa po nagsisimula ang boxing, wala na palang boxing dahil palpak ang mga congressman at ang tambaluslos na umintindi sa ating saligang batas. Pero meron pa pong pangalawang basihan kung bakit na-dismiss yung impeachment complaint. Hindi ba nagsisimula ang boxing? Tapos na ang boxing? Na yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may provision na kapag nasuportahan yan ng mahigit 1/3 ng mga miyembro ng Kamara de Representante, hindi po pwede na para siyang Bicol Express. Na palibasa mayroong sapat na lagda ay po pwede nang maihain. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ganun yon. Kinakailangan, dahil seryosong impeachment complaints, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga impeachable officer na hinahainan ng impeachment complaint. Bakit? Dahil nga napakaseryoso ng consequence, pantakin mo, pinakamatataas na opisyales, pinatatanggal sa kanilang opisina, dapat madinig sila at every step of the way, including dun sa initiation ng impeachment complaint. Kaya nga, sa saligang batas, merong proseso. Dapat ang speaker i-refer kaagad para sa referral sa pag-include sa order of business. Within X number of days sa order of business, kinakailangan niya ma-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, babasahin yan, titignan muna yung sufficiency of form, kung tama ba yung forma, at titignan kung okay ang forma, kung sufficiency in substance, kung meron ngang laman o meron ngang meet yung reklamo laban sa impeachable officer. At matapos dyan, dadalhin pa sa plenaryo, pagbobotohan. At ang sabi ng Korte Suprema, dahil napakaseryoso nitong impeachment proceedings, dapat mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na pag-aralan yung mga impeachment articles of impeachment. Hindi lang yan, at titignan din yung mga ebidensya sa kabila at nasa likod ng lahat ng articles of impeachment. Bago po ito, dahil alam nyo naman, isa ako dun sa abogado na nagdulog sa Korte Suprema nung kaso ng Francisco, nung ini-impeach nila si Chief Justice Davide, ang sinabi doon, ang impeachment ay initiated sa paghain ng isang verified complaint of impeachment at akto ng House. So ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema, ang akto ng House na nagresulta sa initiation ng impeachment complaint, yung pagsisimula, dahilan kung bakit bawal na mag-file ng mga panibagong impeachment complaint, ay yung pagkakadismiss ng 3. Kasi nung hindi nila inaktuhan yung 3, ang epekto niyan ay dismissal. At bago rin itong desisyon nito, dahil lininaw ng Korte Suprema, hindi po pwedeng Bicol Express. Kasi ang nangyari din doon,
sa kaso ni Davide dun sa Francisco, nag-Bicol Express din sila. Sandali lang po ha. Ako ay may memory lapse, hindi ko alam tuloy. Alam mo, pag tumigil ka magturo, nakakalimutan mo na, no? Pero ang sabi ng Korte Suprema, maski meron ng sapat na lagda, so articles of impeachment, para yung mga articles of impeachment ay diretsong pupunta sa Senado, kinakailangan walang Bicol Express na pipirma na lang para pirmahan at hindi naiintindihan ko ang anong mga issue. Importante talaga dahil dun sa mga nangyayari, dun sa matatanggal na opisyales na maintindihan ng mga kamera, ng mga miyembro ng kamera kung ano talaga ang dahilan doon sa pagkakatanggal sa isang impeachable officer. Now, so ano po, nasa na ngayon si Tambaloslos at ang mga senatong at saka mga congressman? Wala na po sila. Wala na po sila. Ibig sabihin, mag-aantay sila hanggang, tama po ako, 1/3. Hanggang February 6. Kung kailan, 26 ba? February 26 kasi nag-adjourn ang House at saka ang Senate ng February 25. So, February 26 pa sila po pwedeng magkain. Tama po yun, yung sinabi ng spokesperson ng Korte Suprema, hindi naman po na-absulto si VP Sara. Pero dahil nakasaad sa saligang batas na bawal ang mahigit isang impeachment complaint kada taon, kailangan sundin yan. Dahil ang ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bayan. At yan ay mananaig maski pa sa kagustuhan ng mga makapangyarihang politiko gaya ng pinsang buo ng presidente at ng anak ng presidente na nanguna pang mag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Bokya kayo ngayon. Alam nyo, kada nagkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema na null and void dahil labag sa kasaligang batas yan, dagok yan, sampal yan, batok yan doon sa institusyon. Ang laki-laki ng budget nyo. Tapos, hindi kayo nag-employ ng sapat na mga abogado para malaman kung anong tama at mali. At tignan nyo naman kung anong oras at saka yung mga resources na sinayang ninyo sa pagsusulong ng isang impeachment complaint na alam naman natin sa simula't simula ay mali. Pero alam nyo, ang talagang nanalo dito, ang sambayan ng Pilipino. Kasi nga, rinespeto ang mandato na binigay kay VP Sara at naiwasan ang paggastos na naman ng milyon-milyong salapi sa walang saysay na impeachment trial. Pangalawa, I give it to the Supreme Court. Hallelujah ako sa Supreme Court dahil pinakita niya na kahit yung impeachment complaint na yan ay suportado ng presidente, kahit na ang Kamara ay pinamumunuan ng pinsang buo ng presidente na kaeskwela pa nung sumulat ng decision. Alam niyo po, nagko-contemporaries kami ni Justice Marvic Leonen, ni Tambaloslos at ako, no? Si Tambaloslos technically 1 year behind me, pero na-delay lang po yan dahil sa EDSA. So actually, mas malapit silang contemporary ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, no? Ay nako, hallelujah po talaga. At natutuwa po ako na yung aking classmate na Ilocano, genuine Ilocano, si Justice Raul Villanueva, the most junior, sumapi po at nag-concur dito sa decision nito. Ibig sabihin, unanimous decision po yan. Pati yung kaisa-isang appointee ni Marcos Jr. na aking kaklase ay bumoto pabor sa pagdidismiss ng kasong ito. Alam nyo, talagang ang inkli naman ng mga na-appoint sa Korte Suprema, kahit papano, bumoto pabor doon sa nag-appoint sa kanila. Pero napatunayan na aking classmate na siya ay independyente, at bumoto talaga siya na ibasura itong impeachment complaint. So mga nagwagi, una-una ang sambayan ng Pilipino, pangalawa ang Korte Suprema dahil siyempre pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas, at pangatlo lamang si Inday Sara Duterte. Bakit? Well, pangatlo siya dahil sa taong ito hindi siya maharap sa kahit ng impeachment complaint. Bagamat ang sabi nga ng Korte Suprema, matapos ng isang taon o pwedeng ihain muli. Pero napakadaming pwedeng mangyari sa loob ng isang taon.
Sa tingin nyo ba, sa February 26, 2026, maghahain sila muli ng isang impeachment complaint? Yan ay 2 taon na bago mag-eleksyon sa 2028. Baka nga pagdating ng 2026, bago na ang speaker, dahil alam naman natin ang anyo ng mga politiko, galing ako dyan, magaling ang kanilang radar kung sino talaga ang dapat suportahan sa susunod na presidential elections. At ang nangyari dito, dahil na-dismiss ang impeachment complaint ni VP Sara, lalong lumakas si VP Sara. Kung sa last survey, 33% ang tao na boboto sa kanya na pinakamataas sa kahit anong posibleng kandidato, ngayon po baka madoble yan. Baka umabot na ng 60% si Inday Sara Duterte. Dahil napatunayan ni Inday Sara Duterte, pagtulungan man lang siya, kakayanin niya silang lahat. Hindi sa pamamagitan ng ayuda, hindi sa pamamagitan ng pananakot, hindi sa pamamagitan ng paggamit ng militar at pulis, kung hindi sa paggamit ng batas. Kaya naman po, bagamat walang requirement na ang presidente ay dapat maging abogado, ay nako, wag na natin pong magpaligoy-ligoy pa. Paano ka makapagpapatupad ng batas kung ikaw ay hindi mo alam kung anong batas? Kaya yung mga reads sa antivirus na yan, nako, huwag niyong hahalal yan bilang isang presidente o vice-presidente kasi ang gagawin yan, meron niyang nakadyan sa tenga at meron magdidikta na chief of staff. Miski hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya, basta magaling siya umarte-arte, ayun, magsasalita. Diba? O ayan, nakita niyo na, VP Sara, pinagtulungan ng lahat, pero dahil alam niya ang saligang batas niya, nanindigan. I'm not saying na you have to be a brilliant lawyer, ha? Pero kinakailangan alam mo. At sa simula't mula, hindi na-deter o hindi talaga natakot si VP Sara dahil alam niya mali ang proseso na ginawa ng Kamara de Representante. Ang aking misgiving sa decision nito, hindi nag-rule yung Supreme Court dun sa issue na pwede bang ma-carry over ang isang impeachment complaint from a previous Congress to the next Congress. Now, ang dahilan naman kaya hindi na yan diniscuss ng ating Korte Suprema kasi merong mga prinsipyo na kung hindi na kinakailangang i-discuss ang isang issue dahil meron ng basehan para ma-dismiss or ma-grant ang petition, hindi na nila sasagutin. At dahil ang sabi nga ng Korte Suprema, sapat na yung basehan na ito'y pinagbabawal as constituting multiplicity of impeachment complaint within 1 year, dinismiss na nila on that ground at hindi na sila nag-rule kung pwedeng ma-carry over. Pero kinakailangan, mabigyang kasagutan pa rin yan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Siyempre, sabi ng Korte Suprema, sa February 2026, pwede na maghain muli ng impeachment complaint. So, asahan natin na before February 20, pagkatapos ng February 26, maghahain sila. Ang problema, wala na naman silang sapat na panahon. So baka ang gawin nila, mag-marathon session sila di umano, pero sa tingin ko, hindi na naman po pwede yan kasi sa legislative calendar na naman ng Kongreso, magre-recess na naman sila pagdating ng February of 2026. Yun naman ang dahilan kung bakit deemed dismissed yung 3 impeachment complaint dahil nag-recess na nga yung Kongreso by February of 2026. Yung February of 2025. Diba? So, ewan ko kung kailan sila magpa-file ng panibagong impeachment complaint. Ang tingin ko, ang susunod na impeachment complaint dahil walang sapat para aktuhan yung February, ang susunod na niyan ay pag bumalik ang Kongreso ng July of 2026. So theoretically speaking, pwede sa February, pero dahil mag-a-adjourn na naman sila, kinakailangan sa February o July na sila of 2026 kumakto. At sa tingin nyo ba, magkakaroon pa ng hearing ng latter part of 2026 at 2027? Nangangampanya na ang mga kandidato? Hindi na mangyayari yan. So sa tingin ko, patay na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Lumaban na ng harapan ang mga bangag sa gobyerno laban kay VP Sara para sa presidente sa 2028. Bagamat ako'y naninindigan, sapat na ang basihan para sisantehin ng presidente. Ngayon, kasama na yung paggamit sa mga proseso ng impeachment bilang sandata laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Ang magandang sinabi ng Korte Suprema, alam mo, hindi namin
pinaghihimasukan ang mga bagay-bagay na politika para sa mga politiko yan. Pero, ang sabi ng Korte Suprema, yung usaping politika, kinakailangan gawin sa framework ng ating saligang batas. Hindi po pwede na yung pamumulitika gagawin mo labas sa batas na umiiral sa ating bayan. So siyempre mga kaibigan, wagi ang taong bayan, wagi ang Korte Suprema at ang ating saligang batas, wagi ang ating VP Sara. Ngayon, anong gagawin ngayon ni VP Sara? Well, wag niyong kakalimutan, bagamat siya Vice Presidente, talagang ginutom si VP Sara. Pero tignan niyo naman, maski tinapiyasan ng budget, sino ba ang napansin na taong bayan na gumagalaw sa kasagsagan ng bagyo? At siyempre wala pa dyan si VP Sara. Yan na sa Pilipinas dahil naririto siya sa dahig at inaatupag ang kanyang ama na hindi naman natin siya po pwedeng sisihin dahil pinabdala rito ng mga bangag si Tatay Digong, no? Well, anong mapapakita natin yan? Anong nakita natin kay VP Sara? Sa kabila na ang daming binato sa kanya at talaga namang napakatindi nitong bigate na dinala ni VP Sara na sinampahan siya ng impeachment complaint, she remained cool under pressure, number one. She remained confident in her knowledge of the Constitution, and she remained confident in the integrity of the Supreme Court, at nanindigan siya na talagang suportado siya ng taong bayan. Kasi kung hindi naman suportado si VP Sara ng taong bayan, tingin mo lalabanan pa niya yung impeachment complaint? Ang gagawin niyan, magre-resign na para wag na matuloy ang impeachment complaint kung alam niyang walang suporta ang taong bayan. Pero dahil alam niyang nasa likod niya ang taong bayan, fight, 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 and tignan niyo naman, winner ang VP Sara in round 1 of the Vagngag versus Super Inday Sara. O, diba? So, mga kaibigan alam ko napakatagal noong 2028 at ako naninindigan. Dapat sisantihin na natin itong presidente ito. Meron tayong karapatan na magsisante ng mga inutil na mga presidente at 2 beses na natin nagawa yan. Huwag niyong isiping imposible yan. Dahil sa totoo lang, maraming nag-isip nung sinampa ni Tambaloslos at ng mga congressman itong impeachment complaint nito na tapos na ang boxing. Bakit? Kasi bantakin mo naman, ang Kamara de Representante ang gumagawa ng mga pangtaunang budget. Mantakin nyo naman, talagang dinanggel nila yung pananakot sa Korte Suprema. Huwag niyong kakalimutan, kami ang responsable sa budget ninyo. Pero alam nyo, sa saligang batas din, binigyan kasi ng assurance ang hudikatura na pwede sila maging independyente dahil sa tinatawag ng fiscal autonomy. Dapat kung ano yung budget ng hiningi ng hukuman under the principle of fiscal autonomy, ibigay ng Kongreso nang sa ganon, hindi sila subject to political interference. Pero ang katunayan niyan, subject pa rin yan to political interference. At ako talaga, bawa ko sa mga maestrado. Bakit? Sa totoo lang, bago pa pumutok ang away ng Duterte at Marcos, bago pa pumutok ang laban ng kabutihan at kadiliman, pupunta ako dun sa mga birthday ni Tambaloslos. Well, isa lang naman kasi nung pangalawang birthday pumutok na. At dun sa isang birthday na yon, nakita ko halos lahat ng Supreme Court naroroon. Well, sabi ko, sana mas mabuti na hindi na sila dumalo kasi baka sabihin pinapaboran nila si Speaker. Pero ngayon, napakita talaga ng Korte Suprema, ng mga miyembro ng Korte Suprema, meski kami dumalo sa imbitasyon ng birthday ni Speaker, kami, ang trabaho namin, itatatuloy namin ang saligang batas. Kaya nga, hangang-hanang ako ngayon dito sa Korte Suprema. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinagkaya
ang isang biyaya, biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap, pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very ayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimika'y maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikawa, vocals. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.